hanap, quality service, di ka iiwan sa alanganan. Guns, gears, upgrades na legit, from beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya, Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata, serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, di mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ng paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, di mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, game strong, service stronger. Okay, good day mga Airsoft, good day mga ka-Big Man. Ngayon mga Airsoft, special, napakaganda. Unit ang ating Airsoft, napakalupit, napakatindi. Okay? So itong unit na to is hinugot ko na sa aking collection. Okay? Hindi ko na dapat ibebenta to. So meron tayong isang display, tapos meron akong isa sa aking collection. Hinugot ko na dahil sa pakiusap ng ating ka-airsoft. Okay, so ka-airsoft natin, grabe. Special to, napakalupit to, no? Ka-airsoft natin from Dasol, Pangasinan. The 1911 D-Day. Ito yung unit na kahit may pera ka, ito yung unit na kahit sandamakmak ang pera mo, ito yung unit na kahit bumabaha ka ng pera, hindi mo basta-basta mabibili. The 1911 D-Day, ang unit na nakasulat sa history, ang unit na nakamarka sa ating history. Okay? The Collector's Edition. 1911 D-Day. Okay? I-search nyo, type nyo google.com, i-search nyo, or sa youtube.com, i-search ninyo yung salitang Operation Overlord. Makikita nyo, ito yung unit na to. Okay? Ito yung unit na nakasulat sa history, ito yung unit na matanda pa sa atin. The kung tawagin, Normandy Landing na naganap noong 1946. Tama ba ako? Sandali. Baka bigla akong magkamali, no? This unit is to commemorate the history na nangyari noong 1944. Sorry. 1944, no? So, ito yung Normandy Landing. Basta, panoorin nyo. Kasi ayaw kong mapanis. No? Ayaw kong masunog, no, yung information, no. So napakaganda nitong unit na to mga ka-airsoft, the Collector's Edition. Tatandaan nyo ha, hindi lahat ng tao na may pera, hindi lahat ng taong may kakayanan pwedeng bumili nito. Okay? Ito yung unit na nakasulat na sa history. Ito yung unit na wala kang mabibili kahit saan. Okay?
Grabe yan. Tignan nyo yung slide. Tignan nyo yung grip. Grabe yan. Okay, no? Tapos, tignan nyo, ito pa lang ha. The box itself pa lang. 'Di ba? Masasabi mong hindi na siya pipitsugin. Box pa lang. Tignan nyo yung loob. Tignan nyo. Ayan, tignan nyo. 'Di ba? Dahil itong unit na to is a collector's edition. Tignan nyo. May mga dummy bullets ng caliber 45. No? Kasi nga collector's edition siya eh. Ayan, makikita nyo, di ba? Yan. Box at box pa lang, panalong-panalo na. Unit po ng ating Airsoft, no? From Dasol, Pangasinan. Shoutout po sa iyo, Bossing Arman Pabella of Dasol, Pangasinan. Shoutout sa ating Airsoft from Botolan, Zambales! Ka-Airsoft from Botolan, Zambales ang kanyang unit, the 1911 Prostitute Edition. Grabing baril yan, no? Eh wala akong magagawa, yun talaga yung series nito eh, no? Custom Series Auto Ordnance by the 1911 the Prostitute Edition. Ipakita mo nga sa camera kung makikita yung ano, yung babae. Ayan. Ayan ha, the 1911 Prostitute Edition niya mga ka-Airsoft. Custom Series Auto Ordnance. Okay, ayan ha. Tingnan niyo yung picture ng babae ha. Ayan. Para lang, baka hindi kayo maniwala eh. Kunin mo yung pinaka-focus na maliwanag. Medyo layo mo konti. Yan. Layo pa konti. Yan. Layo. Ayan. O, basta ayan ha. Prostitute Edition yan ng 1911 Auto Ordnance. Okay? Yung hawak ni Lucas na unit ay isang version ng 1911 na license. Licensed by the Cybergun. Okay. Ang Cybergun, isa sa higanting kumpanya pagdating sa gumagawa ng mga barel. Gumagawa rin sila ng ng tunay, gumagawa rin po sila ng mga airsoft. So, ibig sabihin, sisiw sa kanila kasi alam nila yung itsura ng live na ginagawa nilang airsoft. Isang higanting kumpanya, US-based company, no, the Cybergun. Napakaganda, napakalupit. Unit, the Prostitute Edition 1911. Grabe, nakakatawa. Dalawang unit natin ngayon ko lang napansin, parehas 1911. Okay, simulan na natin. Dire-diretso na tayo, no? Review and unbox ng unit ng ating mga bossing! Okay, unahin natin to, no? The Prostitute Edition, the 1911. What is good and special about this? Design at design pa lang, not the ordinary pistol na makikita mo sa araw-araw. Yung mga trimmings niya, yung mga details niya, ayan, sa bawat design niya, hindi tinta or hindi pintura lang or hindi coated. Nakaukit po yan. Pag sinabing nakaukit, nandyan na yan. Okay? Makikita ninyo, akala nyo parang smoke flat black ang dating, parang pinasadahan ng papel de liha, no? Yung ganun yung itsura niya. Pero hindi ako nagpasada niya na. Talagang ganyan yan, no? Makaluma yung estilo niya, hindi siya yung mga ordinary na kumikinang na nakikita nyo. Tapos, ang grip niya is, ang pinagmamalaki ng Pilipinas, Nara. Okay? Wood grip talaga, Nara wood. Yan yung grip niya. Okay? Nara wood na, ang ganda-ganda, pero ako mas gusto ko to sana,
para mag-compensate dito sa pagiging smoke matte black finish niya, sana ginawa tong glossy. Kung ako to, kung akin tong baril na to, kung personal na collection ko to, gagawin ko to glossy. Kumikinang itong mga part na to, pero itong mga flat. Ayan, no? So, ito, unit ng ating ka-airsoft, Chris Leasing of Botolan, Zambales. Okay, ito na. Number 1, itong unit na to, mapapansin nyo, ni-request na ating bossing na i-fix outer barrel. So, itong unit na to, naka-fix outer barrel na. Okay? Hindi na siya kumakalog, hindi na umaalog kasi in-upgrade na. Okay, pakita ko sa inyo Ito yung itsura ng hindi naka-upgrade. 1911, hindi naka-upgrade. Okay? Ayan, kumakalog. Yan Okay, kumakalog siya kasi hindi naka-upgrade to. Ito, makikita nyo, naka-upgrade na to. Naka-fix outer barrel na to. Okay, ayan, Okay, hindi kumakalog, hindi rin umaalog kasi naka-fix outer barrel, naka-fine tuning pa, naka-trigger job pa, naka-hammer protection pad pa, naka-big bore nozzle. Okay, kita nyo. Ngayon lang kayo nakakita ng 1911 na naka-big bore nozzle. Hindi lang basta big bore nozzle, naka-half up rubber pa. This unit is a classic unit pero full upgraded version. Okay? Anong aasahan mo pag unit naka-fix outer barrel, fine tuning, trigger job, big bore nozzle, hammer protection pad at premium half-up rubber? Syempre hindi na siya budget meal. Okay? Ang mga taong gumagamit nito, yung taong walang pakialam sa pera. Basta ang gusto nila, makuha nila yung full potential ng barrel. Okay? Napakaganda, napakalupit, bagay na talagang hindi mo maintindihan, bagay na talagang number 1 sa collection mo. The 1911 Auto Ordnance, the Prostitute. Okay, no? So, let's begin. Kunin natin, tingnan nyo, Ultimo Magazine, no? Upgraded, di ba? Upgraded. Okay, kunin natin ang silicone oil. Syempre, mga airsoft. Press the valve, then spray. Okay, after that, dito sa ilalim spray. Kunin natin yung unit kasa ilak manually, sprayan sa slide stopper at sprayan doon sa big bore nozzle, yung kulay pula. Okay? Okay. Tapos, release, then rest. Lagay tayo ng silicone oil, ng gas, no? Ang gagamitin natin gas, kahit high-end siya, 12 kg only. Upside down, then press down. 1, 2. Tapos, syempre, request, corona raw. Kaya lang, corona natin, ang lolo ko, no? Pagpasensyaan nyo na, nabagsak ng customer yung corona namin kanina. Mamaya, ano na lang. Some other time na lang, no? Pero dahil nga full upgrade to, expected nyo na, FPS nito is between 400 and below, no? 1911, mga 420 to, 420 and below, okay? Ngayon, lagyan natin ng, gagamitin kong bala point 30, bakit? Kasi malakas na po ito. Hindi po ito WE, hindi po ito ENC, hindi po ito double bell. Huwag nyo pong iahalin tulad yung lakas nitong 1911 na to sa isang WE, hindi po, no? Malakas to, matindi to. Hindi po to double bell, hindi ENC, hindi po WE, hindi IAW custom. Cyber gun po ito. Okay? Lagyan po natin ng bala. Okay? Pasok sa unit. Video. Go. Mga ka-airsoft, this is the 1911 Auto Ordnance Edition, the Prostitute. Pasok. Asa. Ready to fire. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe. Ang lakas. Umahataw ang putya. Matatakot ka na lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Pag ang 1911 Classic, itong beaver tail, maiksi lang. No?
Maiksi lang, maiksi. Yan ha. Pero pag yung mga medyo may pagka-modern, itong beaver tail hanggang dito. Pakitaan ko kayo ng mahaba ha. To. Oh, look at this one ha. Ayan, tignan nyo. Oh, ang haba ng beaver tail, di ba? Medyo may pagka-modern kasi to. Ayan, tignan nyo to, maiksi oh. Ayan oh. Yung mahabang beaver tail, lamang kayo. Kasi bakit? There is no chance na maipit yung balat nyo dito dahil, ayan, layo, di ba? Ito kasi, ito, yan, ganyan, no? Pag nagre-recall, nararamdaman mo tong hammer. Medyo nakakatakot. Subukan mo, i-normal na hawak mo, i-ganon mo, ha? Huwag kang matakot, ha? I-ganyan mo. Tapos i-ganyan mo, putok mo, ha? Sige, tiga mo. Yan, i-ganyan mo, ha? Itaas mo ganyan, ha? Hindi naman maiipit, pero nakakatakot lang. Yan. Okay. Tapos baba mo to. Putok mo. Yan. Putok mo. Baba mo muna to. Sige, putok. Medyo nakakatakot, di ba? Parang maiipit. Kaya lamang yung mahabang beaver tail. Kasi talagang gwardyado yung balat mo. Hindi siya, there's no chance na maipit ka, no? Nakakatakot talaga yung mga maiiksing beaver tail, no? Dahil nga sa version niya, so kaya ganon, no? Ito, katulad nito. Ito ha, tignan nyo to ha. Classic na classic to, the 1911 Drug Lord's Pistol. Pansinin nyo yung beaver tail, parehas sila. Ayan o, parehas sila ng beaver tail. Kaya nakakatakot dito si Drug Lord. Parang feeling mo may iipit no? Pero ayun nga, sanayan lang naman yan, no? Patagal na patagal, paayos na paayos yung technology, kaya paganda na paganda yung unit, okay? But this one is a collector's edition, Chris Leasing of Botolan, Zambales. Okay, boss, yung unit mo ready for packing and ready for shipping, okay? Next unit and for the main event, okay? Sabi ko nga sa inyo, unit na nakasulat na sa history, bagay na nakasulat sa history, the 1911 D-Day. Search nyo sa YouTube or sa Google, Operation Overlord. Okay? Ano yung nangyari dyan? Ano yung history na yan? This one is to commemorative that event. Okay? Operation Overlord 1911 D-Day. Okay, na? This is a high-end pistol. Okay, don't expect na mumurahin to. Don't expect na nasa 5,000, never. 6,000, never. 10,000, never. 15,000, never. 20,000, never. Alam niyo na siguro, no? Kung magkano presyo nito. Ito yung unit na ang sarap ipakita sa magiging apo. Okay? Ito yung unit na someday, pag matanda ka na, ilalabas mo, makikita ng apo mo, sasabihin nila, Lolo, meron ka palang ganyang unit. Naku, Lolo! O, di ba? Ito yun. Ito yung unit na mamanghaan. Okay, ng mga tao makakakita. Look at the magazine. Grabe. Ay, nako po. Ang tindi nito unit na to. Wala akong masabi na starstruck ako sa unit. Kasi bakit? Kasi nasa collection ko na to nakatabi na sa cabinet ko to Kundi lang ako na naawitan nito no? Kasi itong customer na to, Dasol Pangasinan to. Multiple client na namin to dyan sa lugar ng Dasol. Okay? So, the 1911 D-Day, nalulungkot ako pero masaya naman ako dahil mapupunta sa isang taong marunong mag-alaga ng collection. Okay? This is the 1911 D-Day. Bossing, pwede ko i-buyback to pag pag nagsawa ka na, buyback ko to ano mo lang sa akin, no? Reserve mo lang. Okay, so, huwag na natin patagalin. Lalo lang nalulungkot. Press the valve, then spray. Then dito rin sa ilalim, spray. Okay. Kunin natin unit. Kasa natin. Manually, spray. Then spray. Okay.
Ngayon, mga airsoft, lagyan natin ng green gas. Upside down, then press down. 2 seconds only. 1, 2. Okay? By the way, ito unit na to, classic to pan-display para hindi mawala yung pagiging classic niya, yung all original niya, hindi to naka-fix barrel. Kumakalog. Hindi naka-fix barrel. Bakit? Collector's edition to. Dapat wag baguhin, no? Wag pakialaman kung ano yung meron siya. Okay? Hindi rin to naka-fine tuning, hindi rin naka-trigger job. Hayaan lang natin. Collector's edition po kasi to. Papangit to pag in-upgrade natin. Okay? Kung gusto mo ng upgraded, bumili ka ng modern type. Huwag kang bibili ng classic na unit tapos i-upgrade mo. Papangit, mawawalan ng value. Okay? Lagyan natin ng bala, syempre. Sa totoo lang. Ayan o, kakaiba tong 1911 na to kumpara mo sa ibang unit. Okay? Ang isang 1911 has a maximum rounds of 14 rounds only. Pero ito has a maximum rounds of 27 rounds. Why? Kasi hindi siya single stack. Dual stack siya. Dual stack. Left, right, left, right, left, right. Hindi katulad ng 1911 single. Okay? Pasok sa unit. Okay, ulit. Go. Mga airsoft, the 1911 D-Day unit na nakasulat sa history. Pasok. Pasa. Ready to fire. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Lupit. Unit po ng ating airsoft from Dasol, Pangasinan. Nalungkot ako nung i-fire ko. Huling araw na maifa-fire ko to. Actually, pagpasok ko lagi sa kwarto ko, ito yung bubungad sa akin. Naka-display na to ron. Napilitan lang ako, no? Inawitan ng isang tropa. The 1911 D-Day. Woo! Wala tayong magagawa. Lahat tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft at sa inyo ng inyong lingkod.